Lanzay, tumigil ka diyan. Putragis, huwag kang tatakbo. Nagnakaw ka ng aming isda. Hindi ka ba tumingin sa sarili mo sa ihi? Anong klaseng basura ka? Hooch, nabasag ang ulo ni Lanzay. Ang daming dugo, malamang hindi na mabubuhay. Kahit patay na ang pamilya niya, babawiin ko ang utang na ito. Juan, nakikipag-away, naghahanap ng gulo. Hindi ka welcome sa universidad. Dahil pinatalsik ka na, maghiwalay na tayo. Laowu, nanganak ng Lanzay. Nadamay ang buong pamilya, tapos na ang buhay mo. Kasalanan ito. Ako si Wingwei, wala akong anak na ganito. Si tatay ay namatay sa galis sa iyo, lumayas ka. Kahit patay na ang buong gudya, hindi ikaw ang dapat umiyak. Kuya, ang lupit ng tadhana, hindi tayo pinapabuhay. Kung may susunod na buhay, hindi ako susuko. Bumalik ang oras sa 2012. Na-activate ang strong lock system. Mas pagod, mas swerte. Initial lock value, 11. Binigyan ako ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang mga ito. Lanzay ka. Akala ko patay ka na, nagpapanggap ka lang pala araw-araw para takutin ang mga tao. Malamang pag-alaman ng tatay mo, pagagalitan ka niya. Wala ka bang magagawa na ipagmamalaki ng tatay mo? Kung buhay ka, magbayad ka agad, patay na ang isda. Kung hindi mo mabayaran ng 10 bises, babaliin ko ang ngipin mo. Anong hinihintay mo, magbayad ka. Huwag kang magpanggap, patay ang isda ko, kaya magbayad ka. Ito ang patakaran. Ibigay mo sa akin ang fishing rod mo. Bakit ko ibibigay? Dahil hindi ako magre-report sa pulis na nagtangkang pumatay kayo. Sa loob ng 1 oras, hindi lang ibabalik ang isda mo. Sa oras na yon, luluhod ka pa para hilingin tanggapin ko ang rod na ito. Sage. Kung wala sa 1 oras, babakbakin ko ang balat mo. May strong lock, target area na lock. Simula sa isang cast na ito, babaguhin ko ang kapalaran ko. Huling 5 minuto na lang. Wulewer. Pagkatapos ng countdown, tingnan natin kung paano ko babakbakin ang balat mo. Kuya, huwag ka nang mangisda, tumakbo ka na. Kanina ko nakita si Linhu, may itak sa likod. Seryoso silang papatayin ka, Hooch. Itong Lanzay, hindi man lang marunong tumingin ng flow. Mukhang gusto lang niyang magtagal ng 2 minuto sa malamig na dagat. Matigas ang ulo, pati buhay ginamit para manghiram ng pamingwit. Muntik nang mawala pati ang lupang ni Nuno, 10 bises na bayad. Kahit ibenta ni Juan lahat ng buto sa katawan niya. Sa pabrika ng pataba, hindi pa rin abot para kay Hooch. Huling 60 segundo na. 1. Ngayon, lumuhod ka. 3 malakas na yukod. Isuko mo ang titulo ng lupa ng lumang bahay niyo. Ngayon, iwan ko sa iyo ang isang buong braso mo. Anong nagmamadali ka? Sa dagat hanggang huling segundo. Hindi pa sigurado kung sino ang biktima. Matigas pa rin ang bibig. 10, 9, 8. 3, 2. Mamatay ka na. Tingnan mo kung paano hahampasin ng pamingwit ko ang mukha mo. Saluhin mo. Anong malaking hayop yan? Huge! Patay na hipon, nakahuli ng 10 kilong ligaw na sea bass. Impossible! Akin. Kunin ang timba. Sige, kuya.
Black Porgy, napakagandang Black Porgy. Sunod-sunod ang huli niya. Juan, hinampas mo ako ng isda? Ako. Ito ang mga sibas, pasayo na. Huwag mo na kaming guluhin sa susunod. Kuya, yaman na tayo, puro de kalidad ang mga to. Nagalit kong batang to kay Linho, tapos dala-dala pa ang isda, pa ang ayaw mabuhay. Kahit makahuli siya ng ginto, hindi niya magagamit yan. Layo tayo, panoorin natin ang palabas. Juan, akala mo ba importante ka? Sinaktan mo ang tao ni Chen Xiao. Saan mo dadalhin ang timba ng mababangong isa mo? Iwan mo lahat ng laman ng timba mo, pangkain ng aso ko. Di pa mo kukunin at magpapasalamat? Swerte mo, gusto ni Chen Xiao ang mababangong isa mo. Lumuhod ka at basahin itong sulat ng paumanhin. Kung hindi, siguradong wala kang makakain sa barangay Xiaotzi. Walang hiya, Lanzai. Gusto mo bang mamatay? Ang kamay ko. Ito ba ang bago mong kasama? Ang hina. Kuya, bakit lahat sila nakatingin sa atin? Huwag mo silang pansinin, tuloy lang. Hoy, may mata ka ba? Ang luwang ng daan, sa tao ka pa bumangga. Sinasadya mo ba? Di ba ito yung taga kay Lao? Yung tinanggal sa eskwela? Si Lanzai? Saan mo nakuha, yang mamahalin, pobre ka? Nakaw to kay Linho. Panakaw to. Sa buong palengke, ako lang bibili. 200. Iwan mo lahat, umalis ka na. 200? Mangho-hold up ka? Huli ito ng kuya ko. Aking takpan na. Umalis na tayo. Juan, hinto ka diyan. Inapi mo ang Diyos akong si Shenfang. Ngayon, nagbibenta ka ng nakaw. Tatawagan ko si Linho. Ilalantad kita sa harap ng lahat, magnanakaw. Hoy, Huge. Nandito si Juan sa palengke, nagbibenta ng isda. Nakaw ba yan? Hinahaan ko siya. Si Juan ba nagpatawag sa'yo para galitin ako? Huwag mo akong makita. Pag nakita kita, babatuhin kita. Ang dami-daming isda, di mo kukunin? Sayang, huli yan ni Wu Erzai. Wala akong pakialam. Misunderstanding lang. Kung huli mo pala, bibilhin ko 500 o 800. Lahat to. Magbabago na ako. Dati kasabwat kita. Ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas. Isda ko yan. Ipapakain ko sa aso, di ibibenta sa'yo. Ako, si Lao Tzi, bibili. Par, ang ganda ng sibas at black porgy mo. Ang lalaki, bibili ako lahat, pinakamataas na presyo. $2,200. Bilangin mo, pag may ganyan ka ulit, dito ka na kay Lao Tzi. Kuya, kumita ka na. Bakit di mo na lang ibigay kay Tito Wu? Dati, gusto niyang ikat tayo sa akin. Galit pa siya ngayon. Pag pumasok ako, papalo lang ako. Masustansya itong isda. Itapon mo sa bakuran. Pag gising niya bukas, makikita niya. Aray! Gabi-gabi, patay na isda itatapon sa ulo ko? Babatuhin kita. Tara, akin. Kunin mo yung tong at sako. Pumunta tayo sa Tidal Flat para malaki ang huli.
Kuya, gabi na. Walang kahit anino. Sabi ng matatanda, may nalunod na dito sa putikan. Dito pa talaga tayo manghuli. Dahil takot sila, yan ang pagkakataon natin yumaman. Ako, susunod ako sa'yo, kuya. Bless na ang tong. Swerte, 33. Target lock. Tidal flat. Ang laki ng mantis shrimp. Halos 1 kilo na to. Hawakan mo ang timba, sumunod ka sa akin. Kuya, ang galing mo. Ako naman. Ibaba mo ang timba at buksan mo ang sako. Nakita tayo ng napakagandang klase. Napakagandang klase. Mas mahal pa ito kaysa sa alimango kanina. Ito ay crab tiger ngayon. Napakamahal nito sa mga kainan sa bayan. Mabuti naman alam mo ang halaga, may isang bukol na nakatago dito, bilisan mo. Tumaas na ang tubig, alis na. Kuya, tulungan mo ako. Hindi ko na mabunot. Kuya, buhay tayo, magkano kaya ang mabebenta nito? Konti lang ito. Sa aming nayon na parang mga maninila, hindi pa ito sapat. Si Wirzai ay isang tamad na walang ginagawa sa buong araw. Kawawa naman ang pamilya ni Lao Wu, talagang malas. Juan, wala ka ng pag-asa. Kahit magpalimos ka na lang. Huwag mong dalhin ang ugali mong magnanakaw. Nakakadiri ka talaga. Hala, tingnan ninyo, ang dakilang tao ng aming nayon. Si Wirzai ay bumalik na. Maaga pa lang, may daladalang malaking sako. Galing ka bang magnakaw? Ano ang ginagawa mo dito? Naghihintay na po. Hindi ka ba susunduin ng tangang iyon? Walang utang na loob, ano ang hawak mo? Ibaba mo agad yan. Napahiya mo ang pamilya namin. Chengli, sinasabi mong magnanakaw ako. May ebidensya ka ba? Anong ebidensya pa ang kailangan? Sa itsura mong mahira. Kung hindi ninakaw sa Linhu Farm, sa langit ba galing ito? Buksan mo ang sako, para makita namin ang ninakaw. Pwede kong buksan, pero kung hindi ninakaw. Dapat kay Chengli, humingi ng tawad sa tatay ko sa harap ng lahat. Sag, gusto kong makita. Kung ano ang magagawa ng isang tamad, buksan mo. Nagpapakunwari lang. Ano itong kakatwa? Diyos ko, ligaw na crab tiger. Isang napakagandang uri ng isda na kumakain ng alimango, ang laki nito. Wala nito sa merkado ngayon. Huwag galawin. Juan, kaibigan, hinanap kita sa palengke kaninang umaga. Diretso ako dito sa inyong nayon, buti na abutan kita. Napakagandang klase. Unay naligaw mula sa malalim na dagat, kaibigan. Ang galing ng paan mo. Lausi, may dala ka bang timbangan? Kwentahan na. Kunin mo ang timbangan. Crab tiger, 46 na kilo, kasama ang 2 timbang napakagandang alimango. At orchid crab, bibilhin ko lahat ni Lao Tzi, pinakamataas na presyo. 10,000 piso lahat. Bagong pera itong galing sa bangko. Ako na ang bahala sa kulang, 10,000 lahat. At 10,000 pa sa deposito. Padalhan mo ako kapag may magandang stock. Salamat sa pagpunta mo, Lausi. Maghapong trabaho sa pantalan, 1,000 lang ang sahod ko. May kakayahan talaga ang pangalawa ni Lao Wu, maswerte ang matanda. Vice Mayor Chen, nakuha ko na ang pera, asahan ko ang pagyukod at paghingi mo ng tawad. Lao Wu, may trabaho pa ako sa bangay, alis na ako. Juan, ang laki pala ng kinita mo. Alam ko na. May kakayahan ka talaga. Nagbibiro lang ako kanina. Sa totoo lang, sa puso ko. Ang pangit ng acting mo, bumili ka ng pabango. Para mawala ang baho mo. Erzai, ikaw. Tay, kain na tayo sa bahay. Hoy, Boston. Ako si Chengi mula sa Xiaozi Village. Tungkol sa utang ni Juan sa inyo. Hindi pa oras ni Wujia na mamatay. Anong kailangan mo sa akin? Boston, kung hindi kayo dating, tatakas na siya. Swerte ang hayop na yan, nakakuha ng mga isda. Kakakita lang ng 20,000, pero nagyayabang sa mga tao. Sabi niya, kahit may pera, hindi niya babayaran ang utang niya sa inyo. Nagliligpit na siya ng gamit, handang tumakas kasama ang pera. Ang laki ng kinita, tapos tatakas. Sa teritoryo ko. Walang nakakatakas sa utang sa akin. Padalhan nyo na ng tao. Kung huli na, wala kayong makukuha. Manang, bumili ka ng karne para masarap ang ulam natin. Itabi mo ang natira. Erzai. Saan galing ang perang ito? Sa kanyang sariling sikap, malinis ang kita niya sa pangingisda.
Aking, dalhin mo ang natitirang pera, sumama ka sa bayan. Kuya, bakit tayo pupunta sa bayan? Kakauwi lang natin. Para bayaran ang lahat ng utang. Ngayon na. Juan, lumabas ka at magbayad ka ng utang. Anong ginagawa ninyo? Walang batas ba? Batas, ang utang ay dapat bayaran. Utos ni Boston, tumatakas si Juan. Kahit gibain ang bahay na ito, kukunin namin ang pera. Siraan ninyo. Tigil, huwag ninyong sirain. Ako na ang sasagot sa utang na ito. Matanda, magkano ba ang halaga ng buhay mo? Kung hindi mo mababayaran ang 1,000 at tubo ngayon, babasagin ko ang mga lalaki sa pamilya mo, ibebenta ang mga babae para bayaran ang utang. Kuya, may masamang balita. Tumawag si Tiomeng. Dumating ang mga nagpapautang na may dalang truck ng mga tao. Binabasag nila ang pinto natin gamit ang malaking martilyo. Nagkagulo na sa loob, nagkaduguan na sina Wushu at Kuya. Ako mismo ang magbabayad ng utang. Bakit ginugulo ang pamilya ko? Kung ayaw mong tumayo habang tumatanggap ng pera, lumuhod kayong lahat. Sino yan? Narinig ko, hinahanap mo ako. Gustong mamatay. Ang kamay ko. ₱1,100 kasama ang tubo. Bilangin mo, Saan mo nakuha ang ganito karaming pera, bata? tapos na ang utang. Pero narinig ko, may aso ka. Na binabasag ang pinto ng bahay namin. Ang init. Tumawag ka. Kung hindi siya tumigil sa loob ng 3 segundo, ang susunod na suntok. Sa ulo mo na. Ayaw na mabuting pakiusap, gusto ng pahirap. Utos ni Boston. Kung wala kang pera ngayon, sisirain ko muna ang hita mo. Patayin siya. Sino ang tumatawag ngayon? Boston, binabagsak ko pa po. Matigas ang buto ng matandang ito. Babaliin ko na ang hita niya. Tigilan mo yan. Huminto ka agad. Binayaan na ni Juan ang lahat ng utang, kasama ang tubo. Kung may masagikang buhok ng pamilya Wu, papatayin kita. Hoy, gago. Naririnig mo ba? Anong ginagawa mo? Tio Wu, kasalanan ko po. Bulag ang mata ko. Malaking pagkakamali po ito lahat. Binayaan na ni Kuya ang utang kay Boston. Kasama na ang lahat ng tubo. Anong ginagawa niyo diyan nakatayo? Ayusin niyo agad ang pinto ng bahay ni Kuyaan. Kung may gasgas kahit isa, bubunutin ko ang balat niyo. Paano nangyari yon? Si Boston na paang demonyong kumakain ng hinding guya. Paano siya basta-basta tumanggap ng pera at nagpaalis? Anong ginawa niya sa bayan? Ang tapang mo ngayon, Kuya. Hindi makapagsalita si Boston sa harap mo. Tapos na ang usapin sa utang. Aking, pumunta ka muna sa Leshan. Kunin mo ang mga bitag at lambat na itinago natin sa mga bato. Baka manakaw. Uwi muna ako para ibigay ang katibayan ng utang kay tatay. Sige, Kuya. Pagkatapos kunin, pupunta ako sa inyo para kumain ng karne. Tatay, kuya, bayad na ang utang. Mula ngayon sa barangay Xiaoxi. Wala na tayong utang sa kaninuman. Ang likod natin. Dapat laging nakatuwid mamuhay. Erzai. Lumaki ka na. Mabuti, isang maligayang araw ngayon. Bumili ako ng 2 kilong karne ng baboy kanina. Magsasalo-salo tayong pamilya mamayang gabi. Sige, kain na tayo. Pamilya tayo, walang usap-usap, kumain na. Kuya, may problema, Linhu.
Naiinggit si Linhu sa ating yaman. Dinala niya ang mahigit 10 lalaking may kutsilyo. Sinakop ang palaisdaan. Sinabi niya sa kanya ang dagat na ito. Sasaksakin kanya sa bawat pagkikita. Gustong mamatay, mamayang gabi, papahirapan ko siya. Ibubuhos ang buhay sa dagat na ito, kuya. Kumuha ng 2 patag na tabla at lubid. Ate, pakuluan ng tubig. Nandito na. Tibayan mo. Erzai, huwag kang magpadalos-dalos. Si Linhu ay mahigit 10 walang takot na tambay. Lahat may kutsilyo. Bayad sa dugo ang dugo, tatay, isara ang pinto, bago sumikat ang araw. Ano man ang mangyari sa labas, walang lalabas. Kuya, nakakalito, kapatid, naghukay tayo ng matagal. Wala man lang nakitang dekalidad na alimango, puro basura lang. Paano kumita rito, si Wulao nasira ulo? Ano ang nagmamadali? Pagdating niya, hindi lang ang dagat na ito ang kukunin ko. Ilalagay ko ang kusilyo sa linya. Pipilitin siyang sabihin ang sikreto sa paghahanap ng alimango. Isusuka niya nang walang salita sa akin. Huwag kang mag-alala, kuya, kung hindi siya sumunod mamayang gabi. Babaliin ko ang bungo niya ng sipit. Ilulubog siya sa dagat para pakainin ang mga isda. Kuya, si Wulao nasira ulo. Nag-isang pumunta para mamatay. Sige, mga kapatid, bagbugin ng husto, huwag patayin. Pipilitin siyang isuka ang sikreto sa paghahanap ng alimango. Mamatay ka na. Nalinis na ang mga basura. Linhu, oras na para pag-usapan ang binti ni Akin. Anong klaseng halimaw ka ba? Huwag mo akong patayin, Uyi, nagkamali ako. Ang bayo ko ay si Chairman Liu ng Seafood Association. Kung gagalawin mo ako, hindi ka na makakapagbenta ng kahit isang isda. Linhu, Kamakailan, malubhang kaso ng paglabag, sa Seafood Association. Nahulog si Liu. Sa kanyang tago na tirahan sa Chinang Chuyan Kwata. nakumpol ang maraming legend. Tumawag. Tawagin siya para maglinis. Mga walang kwenta. Umap ka sa mga tao ni Ji Liu, siraan mo siya. Itapon sa dagat para pakanin ang mga isda. Bayaw, patayin mo siya. Gusto ko buong pamilya niyang mamatay. Unit 201, Building 3, South Riverside Garden City, at yung nasa ilalim ng kama. Isang safe na puno ng mga smuggling ledger at double contract. Chairman Liu, hulaan mo kung ipapadala ko ba ang kopya sa Economic Crime Investigation Division? Ikaw, sino ka talaga? Ayon sa patakaran. Bali ang binti ng kaibigan ko, gusto ko makakita ng tamang bayad sa gamot. Bukod pa rito, ayokong makita ulit ang asong ito. Halo, isa-isa zero ba ito? Gusto kong mag-report kay Linhu, ang leader ng isang sindikato. Nag-away sila dito, inagaw nila ang mga latsa ng mga tao. Bayaw, nababaliw ka na ba? Bayaw, pamangkin mo ako. Sino ang bayaw mo? Ako si Ji Liu, isang legal na negosyante. Kayong mga tumor ng lipunan, dapat kayong makulong. Wuyi. May 50,000 piso sa kal. Kodigo, 6 na 0. Magpatawad ka sana. Erzai. Ang perang ito. Legal na bayad sa gamot mula sa grupo ni Linhu. Nasa kulungan na. Hindi lalabas sa loob ng 10 taon. Kuya, ang buhay kong ito ay hindi ganoon kahalaga. Bilhin mo na lang ng malaking barko. Hindi ba gusto mong bumili ng barko? Perang dugo ng kapatid. Hindi ko gagastusin. Pagalingin mo ang binti mo, huwag mo akong alalahanin ngayon. May paraan ako para sa pera ng barko. Hindi ba ito si Wulao na nagpasok kay Linhu? Narinig ko na nakakuha ka ng malaking pera. Nagpanggap na boss, binigay lahat sa pagpapagamot ng mga tauhan, hanggang sa huli. Mahirap pa rin, hindi makabili ng kahit isang bakal na bangka. Tama, sa ganitong malakas na hangin, naglalagay ka ng malalaking bagay sa sirasirang bangkang kahoy. Gusto mo bang mamatay? Makapal na lubid at malaking bakal na kawit, Wulao. Gusto mong pumunta sa grupo ng mga mapanganib na bahura. Nababaliw ka na ba sa pera? Sa sirasirang bangkang kahoy mo na ito papunta sa mga bahura. Isang malaking alon lang, magkakadurog-durog ka, kung makakabalik ka ng buhay. Sa susunod, tatawagin kitang lolo sa tuwing makikita tayo. Lumayo ka.
Huwag mong dudumihan ang daan ko patungong dagat. Erzai, bumaba ka diyan. Narinig ko sa mga taga-baryo, may malakas na bagyo. Upunta ka pa sa Bahura? Pwede bang puntahan yon? Maraming veteranong mangingisda ang namatay diyan. Hindi na nahukay ang mga buto nila. Erzai, kikitain ulit natin ang pera. Kung mawawala ka sa dagat, masisira ang pamilya natin. Erzai, ikaw, Tatay, kuya, binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Para hindi na tayo yurakan ng sinuman. Lahat takot sa dagat na yon, ako hindi. Lahat takot kumita ng perang yan, ako hindi. Hintayin niyo ako. Ipapakita ko sa buong barangay, tayo ang may pinakamalaking bakal na bangka. Napansin, matinding bagyo sa dakong unahan. Nakaunang mode na mataas ang panganib, mataas ang kita. Nagsascan ang radar na malalaking isda. Kapag malakas ang alon, mas mahal ang isda. Nakahanap, kuweba sa batuhan, 30 metro sa ibaba. Nakita, napakabihirang napakalaking nilalang. Halika! Paalala ng sistema, sumiklab ang lakas. Kasalukuyang kalagayan, sobrang sigla. Ahon! tingnan nyo ito. Diyos ko, 100 libra, napakaganda. Ligaw na giant grouper. Parang naging engkanto na. 1,000 kada libra ang ligaw na giant grouper. Ito 100 libra. At tumbas yan ng isang bahay. Napakagandang isda. Pero matagal na, to sa labas ng tubig. Hindi na masyadong buhay. Ganito na lang, para maging magkaibigan tayo. Lahat to. Saan ka pupunta? Pag-usapan natin ang presyo. Sa lungsod, ang presyo ng procurement ng Ginseng Group kung mas mababa sa 20,000 ang isdang to. Bukas, tatanggalin ang procurement manager. Gusto mo bang limusan ako ng 80,000? 15,000, 15,000, cash, go. Ngayon na ang bayad. Kung hindi lang nag-aalala sa akin ang pamilya ko sa baryo. Walang tawaran, 20,000. Hindi ko ito ibebenta sa'yo. CJ, tapos dalhin mo ako sa paggawaan ng barko. Ito ang pinakamalaki at pinakamagandang pagawaan ng barko sa bayan natin. Matagal ko ng kaibigan ang Hip. Walang duda sa barko niya. Lawang, bakit mo dinala ang basurero dito? Bakal na pangmalayuang barko ang binibenta ko dito. Hindi lumang kahoy na palanggana. Sa likod ng junk shop, Lawli, huwag kang magsalita ng walang basehan. Si Ginoong Wu na ito ay... Ang Black Warrior na ito, 500 horsepower diesel engine. Makapal na steel keel, medyo mahal ang presyo, 140,000. Hindi ito yung mga bangkang sagwan sa inyong baryo. Ubusin nito ang gasolina, parang tubig lang. Nakita mo na ba ang itsura ng 140,000 sa buong buhay mo? 150,000 at punuin ang tangke hanggang umapaw ngayon din. Aalis na ako. Ako ang nagkamali, dapat tagalitan, bilis. Punuin agad ng pinakamagandang diesel para kay Ginoong Wu. Kalokohan, babalik ang kapatid ko. Babalik? Maghanda na ang pamilya Wu para sa libing. Ito, si Wu Lauer? Impossible. Buhay kang nakabalik. Tatay, kuya. Sabi ko na, kikitain ko ang perang hindi nila makukuha. Mula ngayon, ang dagat ay sa pamilya Wu na ang masusunod. Erzai, pinagpala ng mga ninuno ng Wu ang iyong biglaang yaman. Nakabili ng malaking barko, pero pag-ari ito ng buong angkan. Kuya, pinaghirapan ni Erzai ang pambili ng barkong ito. Huwag ka nang sumali, kuya. Wu Yingwei, anong alam mo, walang kwenta. Kung wala ang biyaya ng mga ninuno, makakakuha kaya siya ng swerte. Ayon sa batas ng angkan, ang malaking industriya ay dapat paghatyan ng lahat. Ito ay narapat lamang. Wu Qiang, pinsan mo si Qiangzi, mas mapagkakatiwalaan ang kapamilya. Sa kanya na ang timon ng barkong ito. Siya ang magiging first mate at tagapag-ingat ng pera. Halika Qiangzi. Umakyat ka at sakupin ang wheelhouse, 6 tatay, pinsan. Ako ang bahala sa iyo sa barko. Ito ay pagnanakaw, walang dapat umakyat sa barko ng kapatid ko. Umalis ka diyan. Mas mabuti pa ang trato ko sa iyo kaysa sa tunay mong kapatid.
Ako ang bahala sa iyo sa barko. Sumuway ka? Sinaktan mo ang iyong pinsan, ipapatawag ko ang konseho ng angkan. Parurusahan ka ayon sa batas ng angkan. Amoy mo, naihina sa takot ang matandang Wu. Panoorin natin kung paano nila ito lulutasin. Sino man ang lalapit pa. Iiwan ng binti sa dagat para pakanin ang mga isda, umalis. Tatay, hindi dapat ito palampasin, ipapahuli ko siya. Anong pagpapaaresto? Ang hayop na iyon, siguradong pumunta sa international waters sa barkong iyan. Hindi lugar para sa isang tulad niya, squatter. Tama ang matanda, hindi nyo alam. Ngayon, nandoon ang fleet ng Chamber of Commerce para magsagawa ng operasyon. At si Chen Long, ang berdugo, ang namumuno. Ang bagong barko ni Wu Laoer. Kapag nakasagupa si Chen Long, baka mabuhay pa siyang balatan. Nakita ko ng sarili kong mga mata si Mao Wang. Sumakay sa kanyang barko. May hawak si Mao Wang ng tracker. Pagdating sa international waters, babanggain siya ng direkta ni Chen Long. Ni buong katawan, wala si Wu Laoer ngayon. Ay naku, kung mamatay sa dagat si Wu Laoer. Yung lumang bahay niya sa baryo at natitirang lupa. Kung mamatay ang matigas ang ulo, ang ari-arian ay mapupunta sa grupo para ipamahagi ulit. Maganda ang feng shui ng bahay para kay Kiang pangkasal. Ito, yung mga gamit sa bahay ay akin na. Mga basura kayo, buhay pa ang kapatid ko. Sino mang humawak sa bahay namin, ipaglalaban ko. Umiyak ka na lang diyan, yang patay na kapatid mo. Malamang nahulog na sa dagat, kinain ng pagong. Erzay, dapat mabuhay kang bumalik. Longch, ako ito. Pinasok na ni Wu Laoer ang barko sa international waters. Naka-on ang tracker ko. Ang dali kong piyansahan, wala man lang nag-ikot. Longgish, banggain ninyo sa gilid mamaya. Maaming mata sa pampang, nag-abang ng kanyang ari-arian. Kahit kamag-anak niya, gusto siyang mamatay. Sino? Wuyi, kahabagan. Pinilit lang ako. Gusto magpadala ng lokasyon. Mahina signal dito sa ilalim. Papuntahin kita sa pinakamataas para sulit. Longgish, tumalon siya. Patayin nyo. Huwag kang lalapit. International waters ito. May hawak akong guild. Noong nakaraan sa bayan, binigyan kita ng leksyon. Mukhang hindi ka natuto. Ganyan ba turuan ka ni Shen Fang, yang basura? Wuyi, Wuninuno, mali ako. Sa iyo na lahat ng isda dito. Babarahin ko mukha ni Shen Fang pag-uwi. Huwag mo akong patayin. Mangingisda ako ng sarili ko. Tungkol sa inyong dalawang basura, huwag niyo ako dudumhan. Class, sobrang bihira ang target. Bluefin Tuna School, nasa saklaw na ng pangingista. Ako na. $2,000,000 panghuling baraha. Nakuha ko na. Isang buong gabi na to, sinabi ko na sa'yo, kapag nakaharap si Chen Long, yung bangka ni Wu Laoer, kahit piraso ng siya na tabla, hindi makakabalik.
Qiangzi. Naghahanda ng magdala ng tao para kunin ang bahay ng pamilya Wu. Siya, paano siya nakabalik ng buhay? Juan, nangahas kang babugin ang tao ng aming asosasyon sa international waters. Kahit ginto pa ang laman ng bangka mo ngayon, walang sinuman sa buong bayan ang mangahas bumili. Gusto ko ang isda mo. Mabulok at mabaho sa loob ng bangka. Presidente Ma, yun ay premium bluefin tuna. Hindi nyo pwedeng ganyan, karahasang putulin ang aming kabuhayan. Sa bayang ito, ang salita ko ang batas. Juan, kahit nagpakamatay ka pa sa dagat, para lang makahuli ng isda, anong silbi? Nasagasaan mo ang asosasyon. Hindi ka na makakaahon habang buhay. Ang isda mo, mapapabulok lang at mabaho. Talagang matalino si Miss Shen. Maaga pa lang, iniwan na yang si Juan na yan. Kung ngayon ay lumuhod ka, at magnegatibo 100 kuto kay Presidente Ma, baka sakaling maawa ang Presidente, at bilhin ang bulok mong isda sa piso kada kilo. Sakto ang oras. Chairman Go, isang dakilang tao tulad nyo. Bakit kayo mismo pumunta sa aming sirasirang pantalan? Anong kailangan nyo? Aming asosasyon, agad kaming gagawa. Ginoong Gu, nang matanggap ko ang tawag nyo. Dinala ko agad ang convoy. Medyo traffic lang sa daan. Hindi naman naabala ang mga gawain nyo. Paano mangyayari yon? Paano niya nakilala ang chairman ng Dingsheng Group sa lungsod? Binuksan na ang ilalim ng bangka. Pumunta kayo at tingnan ang mga paninda. Lahat premium wild bluefins. Ginoong Gu, ang kargamentong ito. Bibilhin ng Dingsheng Group sa halagang 2 milyong piso. Isasalin na ang pera. Chairman Gu, ito, labag sa patakaran 2, yung batang ito. Binugbog ang mga tao ng aming asosasyon. Pinagbawalan na siya ng asosasyon sa buong bayan. Ang ginagawa niyo po. Patakaran? Ako, si Gu Andran, ang patakaran. Isang maliit na asosasyon sa bayan lang, nangahas kang ipagbawal ang taong gusto ko. Ipaalam sa purchasing department ng grupo mula ngayon. Putulin ang lahat ng transaksyon sa asosasyon ng pagkain dagat ng bayan ito. Kasabay nito, si Ginoong Guan ang magiging tanging exclusive at premium supplier ng Dingsheng Group. Opo. Chairman Gu, huwag po. Kapag naputol ang pakikipagtulungan, mabubuwag ang aming asosasyon. Anan, noon pa man, pinilit lang ako nila. Sa totoo lang, nandito ka pa rin sa puso ko. Ngayon, ang yaman-yaman mo na. Balikan na lang kaya tayo. Boss Gil. Palisan na ang ingay. Nakakaabala sa pagbilang ko ng referral fee para kay Lauxi. Ay naku, wala yon, trabaho ko lang. Salamat, Wu. Itapon niyo lahat yung basurang nakakasakit sa mata. Alice. Lumabas. Tumayo na ang balikat ko. Kapitan, nakita mo naman sa pantalan. Si Boss Go, diretso nag-transfer ng 2 milyon kay Lanzai. 2 milyon yon. Ano naman kung 2 milyon? Si Boss Gu, ulap sa langit. Hindi siya araw-araw nakatutok sa putikang to. Mas mabisa ang lokal na kapangyarihan. Habang nandito si Wu Lao sa Chaozi Village. Kahit dragon pa yan, kukulungin ko. Wu ang apelido niya. Pera niya, ibabalik sa Ancestral Hall para hati-hati. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Pagkatapos ng lahat, malaki ang parte mo. Erzai, bakit ang dami ng truck na dala mo? Anong gagawin mo? 50 milyon ang unang pondo mula sa Dingsheng Group. Ipinaubaya lahat kay Ginoong Guan. Para sa pabrika, kalsada, malalim na pantalan. Ang pag-unlad ng Xiaoxi Village. Si Ginoong Gu ang magdedesisyon. 50 milyon para sa pabrika? Magiging mayaman na ang buong barangay. Magiging maayos na ang buhay ng lahat. Erzai,
Alam ng tiyuhin mo. Malaki ang pangarap mo. Ang pabrika, ikarangal ng angkan. Bilang pinuno, dapat ako ang maging tagapamahala at tagapag-ingat ng pera. Tutulungan kitang bantayan ang mga dayuhan. Tama, pamangkin. Mas mapagkakatiwalaan ang kapamilya. Yung 2 milyon, hindi mo ibinahagi. Itong 50 milyon, ako na ang bahala sa pera. Umalis ka. Ikaw. Walang utang na loob. Lupa ng mga ninuno ang baybaying ito. Kung hindi ako pumayag, kung walang pahintulot ng ancestral hall at ng bangay, hindi ka makakagalaw kahit isang kusing. Tama ang matanda. Wulao mayaman si Bosku. Pero tulad ng sabi nila, hindi kayang talunin ng malakas na dragon ang lokal na ahas. Ako ang kapitan. Ang mga permit para sa pabrika, lupa, environmental assessment, nasa akin lahat. Kung wala ang tatak ko, si Chengi, subukan mong magpasok ng isang excavator dito. Kung gusto mong makapagsimula ng maayos, pwede rin. Kalahati ng puhunan sa pabrika, dapat sa Barangay Council. Selyo ng opisina. CJ. Alam ko ang isang lugar. May mas kawili-wili pa kaysa sa selyo. Sa opisina ng Barangay Council. Sa ilalim ng kalawang na metal filing cabinet sa timog silangang sulok. Pangatlong hollow na non-slip tile. Ano? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tumigil ka. Mahigpit na lugar ng Barangay Council. Bawal pumasok ang mga dayo. Yung gintong kwintas na yon, yan yung sinabi ni Chengwi na ninakaw 5 taon na ang nakalipas. Premyo na binili gamit ang pondo ng Barangay Council. Lahat pala ninakaw niya, itinago sa ilalim ng paa. Wulao, Lolo Wu, mali ako. Ibabalik ko lahat ng pera at tatakan ko na agad ng selyo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang selyo mo, sa kulungan mo na gamitin. Dalhin nyo. At saka, Ginong Wu, tungkol sa mga regulatory approvals para sa pagtatayo ng pabrika mo. Na-approve na ng lungsod sa Green Channel. Darating ang mga dokumento mamayang hapon. Pwede ka na magsimula nang walang problema. Huwag magmadali. Mabuti nang nahuli. Ang sakim na vampira na ito, nagbayad na sa kanyang kasalanan. May hustisya ang Diyos. Yung lubak-lubak na putik na kalsada sa barangay natin. 3 taon nang ginagawa, hindi pa rin tapos. At yung perang pangtulong sa mga mahihira. Lahat gawa ni Chengi. Napakasamang tao. Kung hindi dahil kay Ersay, na nahukay pati ang pinakasekreto niyang itinatago. Patuloy tayong apihin ni Chengi habang buhay sa Shaoxi Village. Si Ersay ang tagapagligtas ng buong barangay natin. Si Ginoong Gu, alam niya pati ang mga tile sa ilalim ng Barangay Council. Parang may kapangyarihan siyang manghula ng hinaharap. Sa negosyo. Dapat may isa ka pang barahan na nakatago kaysa sa iba. Umalis kayo diyan. Walang modo. Hindi nyo ba alam kung sino kami? Sa sweldo ng greater operator, kasama na ang pagkain at tirahan. Erzai, anak, ipinagmamalaki ko na ikaw ay magtatayo ng pabrika. Kanina, nag-usap kami ni Qiangzi. Dapat sa pamilya lang ang benepisyo. Ako na ang magiging manager ng pabrika. Si Qiangzi ang bahala sa pera. Tayong magkakapamilya ang magbabantay sa iyong pera. Yingwei, tingnan mo ang anak mong tinuruan mo. Walang respeto sa matatanda. Ang pabrikang ito, nakatayo sa lupa ng barangay natin. Gusto pa ba niyang mag-isa lang ang kumita? Di ba dapat ipakita niya sa atin ang kontrata at pirmahan na natin yan? Kuya, ngayon mo lang nalaman na magkakamag-anak tayo? Nung nagkasakit ng malubha ang ina ni Erzai, lumuhod ako sa niebe sa tapat ng bahay niyo. Humihingi ng 500 piso para sa gamot. Nang pinakawalan mo ang aso mo para kumaga sa akin, naisip mo bang magkakamag-anak tayo? Wala lang, halos wala na si Erzai. At kay Chenlong, naisip mo bang magkakamag-anak tayo? Ito, bakit mo binabanggit ang mga lumang yan? Ngayon ko lang sasabihin sa'yo. Ako, si Wu Yingwei, wala akong kapatid na katulad mo. Ang pabrikang ito, pinaghirapan ng buhay ng anak ko. Ayaw niyang mag-ama, huwag nang umasang makukuha kay Erzai. Kahit isang kusing. Tama, yung mga kamag-anak na yan, sinumang makisalamuha sa kanila ay malas. Huwag niyo silang bigyan ng espesyal na power. Kapag pumasok ang mga yan sa pabrika, iyak na ubusin nila ang lahat. Tama si Yingwei. Nakita na mami sa atin nung nakaluhod siya sa niebe. Ang puso ni Wu Yingzu, mas masahol pa sa laso ng dikya sa dagat. Yang matandang walang utang na loob na yan, papatayin kita. Narinig mo ba ang sinabi ng tatay ko? Hindi niya kayo kinikilala.
Lahat sa Xiaoxi Village, basta't handang magtrabaho, 8,000 piso ang simula ng sahod. Maliban sa pamilya ni Hu Yingzu, sila'y habang buhay ng ipagbabawal. Itapon niyo sila. Erzai. Ako ang tunay mong tiyuhin. Parehong Wu ang apelido natin. Huwag mong ipagkait ang aming ikabubuhay. Mali ako, pinsan, pesensya na. Kasalanan ko nun, kuya. Kahit maglinis ako ng kubeta sa pabrika. Sige na. Tay. Pa. Ang ating pamilya Wu, oras na para umalis ang ating plota. Sage. Erzai, buhay ko, sulit na. Kuya, ang binti kong ito, ganap ng gumaling. Nung isinuot ko to, umiyak ako ng matagal sa dressing room. Parang nananaginip lang ako. Akala ko nasa sirasirang kubol pa rin ako. Naghihintay na mamatay. Aking, noong naghihirap pa tayo sa dagat. Wala tayong disenteng bangka. Ngayon, ang 3 malalaking barkong ito, sapat ng mangibabaw sa karagatan. Kuya, ikaw ang nagligtas ng buhay ko mula sa kamay ni kamatayan. Basta sabihin mo lang, kahit saan sa West Pacific, kahit na mga pa rin ang hindi ako takot. Aking, kahit mabalik ulit ang binti kong ito, at itapon pabalik sa kubol. Huwag kang magsasabi ng mga kalokohan. Sa buhay nating magkapatid, hindi tayo lumingon sa nakaraan, sa hinaharap lang tayo tumingin. Ang galing naman, pero Jigu, nag-invest ka ng 50 milyon. Tapos itong batang 20 taong gulang lang ang gagawing punong commander. Ang pupuntahan natin ay malayong pangingisda. Walang kwenta ang puro sigla lang. Wuan, kahit masakit magsalita si Kapitan Wang. Siya nga pala, siya ang otoridad sa larangang ito. Ipinapakita ng weather warning na may cyclone storm sa unahan. Dapat ba tayong umiwas muna? Sa ganitong panahon, hindi mo kayang harapin ang ganitong uri ng pangingisda. Hindi mo kayang harapin ang kakilakilabot ng kalikasan. Nakita mo na ba? Ang kalikasan. Sa paningin ko, ang dagat ay walang takot, mayaman lang. Aking, sumakay ka, iangat ang angkla. Ulat, nawala ang visual signal ng pangalawang at pangatlong escort ship. Malubha ang interference ng radar. Kuya, sobrang lakas ng alon. Ang anggulo ng pagkahilig ng barko ay halos lampas sa 35 grado. Hindi kaya ng boss, hindi mahawakan, ang alon ay sobrang tindi, malalaglag ang barko. Ito ay class super cyclone. 1, baliw ka. Ang radar ay ganap na pula na. Kung hindi tayo atras, lahat tayo ay mamamatay dito. Alam mo ba talaga kung paano magmaniho ng barko? Wuan, magpasya ka na. Na-detect ang extreme environment, ang strong lock system ay halos walang pag-asa. Kinetic energy activated. Kasalukuyang survival rate ay 0.001%. Strong lock buffed. Lucky route generated. Humawak kayong lahat ng mahigpit. Side flip water skipping. Paano ito possible? Hindi ito sumusunod sa pisika. Pumasok tayo. Ang alon kanina, iniligtas tayo nito. Hindi ito technique, ito ay kapalaran. Ito ay napakalaking strong lock. Wuan, ilan pang mga himala ang itinatago mo? Kapitan Wang ang buhay ko. Ang dagat ang hindi magsasabi. Malakas na shock outbreak double gantimpala ay nasa ibaba ng coordination lock. Magalabi ng treasure ship na Ming Yonglo. Na-detect ang 3 toneladang red gold horse hoof gold. 180 piraso ng pinakamagandang swan de blue and white porcelain. Special bonus, na-discover ang class bluefin tuna king. Nangingitlog sa shipwreck area, madaling mahuli. Lahat. Dalhin ang titanium alloy fishing net. Ngayong gabi, alisin ko ang lahat sa Sea God Forbidden Zone na ito. Kuya, nahuli, unang kahon, akyat na. ₱3,000 metro. Ito ay 3,000 metro, ayon sa karaniwang panuntunan.
Sa ganitong pressure, dapat matagal nang nasira ang brasong mekanikal. Bakit? Bakit zero ang error sa operasyon? Swerteng swert. Binuksan ang kamay ng diyosa ng dagat. 100% ang tagumpay sa pag-salvage. Iangat ang angkla. Buhusan. May laman. Ginto. Halagang kayamanan ng Ming Dynasty. Boss, di ko pa nakita ang ganito kalinis na ginto sa buhay ko. Sa isang hila mo lang, di lang ginto ang nahuli mo. Buong kasaysayan ang inangat mo. Juan. Isang kahon pa lang, 3 bilyon na ang halaga. Sa ilalim ng dagat. Daang-daan pang kahon ang nandoon. Kuya, puputok na ang lambat. Binabangga nila. Tamang-tama. Aking, bigyan mo ako ng electric capture gun. Haring isda. Yan ang alamat na hari ng daga. Ang halaga ng isang yan. Katumbas na ng GE ng isang maliit na bansa. Juan, hanggang kailan mo pa kami pagmamasdan ng mga himala? Kuya, kanina, 6 na mabilis na blip sarada. Ang bilis. Di mga mangingisda, mga mabibigat na speedboat. Mga pirata sa international waters. O mga conglomerate na gustong makuha ang kayamanan. Ngayong araw, ipapakita natin sa mga digaanong isdang yan. Kung sino talaga ang hari ng malalim na dagat. Ginoong Wu. Ang pagiging ganit sa daga. Nakamamatay yan. Iwanan nyo ang coordinates ng lumubog na barko at ang ginto. Ligtas naming ibabalik si Ginanggu sa lungsod. Kung hindi, ang barkong ito ang magiging kabaong nyo. Mga taga-Zhao family ng lungsod. Juan, gagamitan nila ng dahas. Kuya, wala na. International waters, 2. Baka barilin talaga tayo. Labanan natin sila. Lumaban, Aking. Mga sibilisadong tao tayo. Di natin kailangan ng mga brutal na paraan. Pinipilit na baguhin ang direksyon ng agos ng dagat. Mabilis na dumarating ang mga killer wal mula sa kailaliman. Ano yon? Torpedo? Hindi. Yan ay... Multo. Tinutulungan siya ng mga isda. Umalis na tayo. Huli na. Pumasok na kayo sa aking teritoryo sa dagat. Ako ang magdedesisyon kung mabubuhay kayo o mamamatay. Ang ginto mula sa lumubog na barko. Bibilhin namin ng triple ang presyo. Humingi lang kami ng long-term contract sa Anking Group. Ginong Wu, hindi. Chairman Wu. Sa lahat na malalayong export sa probinsya. Umaasa na kami sa inyong gabay. Pinapaayos ko na ang lumang bahay natin. Mula ngayon, ikaw na ang emperador ng dagat na ito. Ay, Mabuti. Mabuting anak. Nagkaroon ng dragon ang angkan ng mga Wu. Juan. Gaano pa karaming sikreto ang tinatago mo sa akin? marami nga akong sikreto, ngunit isa na lang ang sikreto ko ngayon. Ano yon? Ang sikreto ko ay, sinakop ko ang malalim na karagatan na ito para lang magkaroon ako ng sapat na tapang. Para tumayo dito at halikan ka. Kung ganon, tutulungan kong bantayan mo itong dagat.